Bawat araw na dumadaan ay mas lalong nagiging mahirap sa akin. Hindi ko alam kung paano ko ba ayusin ang buhay ko. Binalot ng takot ang puso ko dahil natatakot ako na baka hindi ko mapalaki ang anak ko ng maayos. Kaya naman lagi akong umiinom sa gabi para makatulog ako. Iho, magpakatatag ka para sa anak mo. Alam ko na mahirap pero kayanin mo. Dahil babalik siya at naiintindihan ko kung bakit siya umalis. Lagi mong isipin na mahal ka niya kaya siya umalis. Sa totoo lang, hindi natin maintindihan ang nararamdaman niya dahil wala tayo sa posisyon niya. Walang masamang umiyak. Walang masamang uminom pero sana alam mo rin kung kailan rin dapat tumigil. Saad sa akin ni Manang. Tama siya. Hindi ko maintindihan dahil hindi ko naranasan ang naranasan ni Amara sa piling ko. Alam ko na mahirap para sa kanya na ako ang kasama niya dahil masama akong tao. Dahil wala akong kwenta kaya naman inisang lago ko ang alak na hawak ko. Magpapakalasing ako ngayon dahil ipinangako ko sa sarili ko na ito na ang huling araw na gagawin ko ito. Uminom ako ng uminom at may ininom din ako na gamot. Gusto kong mawala na itong sakit na nararamdaman ko ngayon. Nagising ako at nakaupo sa tabi ko ang mommy ko. Mom, tawag ko sa kanya. Mabuti naman gising ka na. Nakangiti na sabi niya sa akin at niyakap niya ako. Oh, iniwan po ako ng babaeng mahal ko tapos iniwan mo rin ako. Bakit niyo ba ako iniiwan? Umiiyak na tanong ko sa kanya. Sorry anak, kung iniwan kita, pero palagi ako nasa tabi mo. At ang babaeng mahal mo, babalik siya. Hintayin mo siya. Sa ngayon ay alagaan mo ang apo ko. Kailangan ng apo ko ang daddy niya. Sabi niya sa akin. Aalis po ba kayo? Iiwan niyo po ba ako ulit? Tanong ko sa kanya dahil tumayo siya at naglakad papunta sa may pintuan. Kailangan ko nang umalis anak. Mahal na mahal kita. Nakangiti na sabi niya sa akin. Oh, please. Don't leave me, please. Umiiyak na tawag ko sa kanya. Mahal kita anak ko. Mahal ko kayo ng kuya mo. Sabi niya sa akin at tuluyan na siyang lumabas sa silid ko. Mom! Mom! Umiiyak, natawag ko sa kanya. Salamat sa Diyos at gising ka na. Nag-aalala na mukha ni Manang ang bumungad sa akin. Nasaan po si Mommy? Tanong ko sa kanya. Mommy mo? Nagtataka na tanong niya sa akin kaya doon ko napagtanto na panaginip lang pala ang lahat. Nasaan po ako? Isinugod kita dito sa ospital. Takot na takot ako dahil 2 araw kang tulog. Huwag mo nang gagawin yun ha. Huwag ka nang iinom ng gamot at iinom ng alak. Isipin mo si Miguel, ang anak mo. Kailangan ka ng anak mo. Naiiyak na sabi sa akin ni Manang. Sorry po, huwag na po kayong umiyak. Okay lang ako Manang. Hindi ko na po gagawin iyon. Pangako, ayusin ko na ang buhay ko. Sabi ko sa kanya. Tuwing binabalikan ko ang ginawa ko iyon, ay naiinis ako sa sarili ko dahil kung sakaling natuluyan ako ay sino mag-aalaga sa anak ko. Paano na si Miguel? Lalo na noong mga panahon na iyon ay doon ko tuluyang pinutol ang pagiging Ford ko. Na siya rin pagbukas ng bagong kabanata ng buhay ko bilang isang dalaga. Mabuti naman at isinama mo sa Veron, anak. Nakangiti na sabi ni Daddy pagdating namin sa restaurant. Napilitan lang po si Mommy, Dad. Nakangisi na sabi ko sa kanya. Tigilan niyo nga ako. Saway niya sa amin at halata na galit na siya. Taguan pa ng feelings. Natatawa naman na sabi ng kuya ko. Kayo talaga? Mali talaga na sumama pa ako dito. Sabi ni Manang at akmang aalis ito pero bigla na lang siyang hinila ni Daddy. Natatawa na lang kami ng kuya ko. Masaya ako na buo na kami. Hindi ko man lubos na maintindihan ang lahat ng mga ginawa ni Mommy ay tinanggap ko na lang dahil mas mahalaga sa akin na nalaman ko na ang totoo. Akala ko talaga noon ay siya ang tunay na daddy ni Amara pero ako pala talaga ang tunay niyang anak. Mabuti na lang at hindi ko sinunod ang utos sa akin noon. Ang utos na pabagsakin ko ang kumpanya ng tunay kong ama. Pinalabas pala ni Mommy na namatay si Kuya nung ipinagbubuntis niya ito. Kaya yun ang pinaniwalaan ni Daddy. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung paano ako nabuo. Lalo na't 2 taon lang ang tanda sa akin ni Kuya. Pero kung wala siguro si Amara ay baka nagawa ko na pabagsakin siya.
Munti ko nang saktan ng daddy ko. Kaya masasabi ko na talagang malaki at marami ang nagbago sa buhay ko simula nang makasama ko si Amara. Habang nakatingin ako sa daddy ko at kay Manang ay hindi ko maiwasan na mamiss ang asawa ko. Ngayon ko na-realize na hindi ko pala talaga binigyan ng oras ang asawa ko noon. Sinasabi ko na mahal ko siya pero kulang pa pala iyon. Hindi pala dahil sa sinabi ko na mahal ko siya ay ganoon na dapat ay confident na ako. Ang pagmamahal pala ay dapat may kasama rin na oras dahil hindi pala sapat na sabihin mo lang na mahal mo yung tao. Noong nawala ang asawa ko ay doon ko isa-isang nalaman ang mga pagkukulang ko sa kanya at sobrang dami pala talaga. Ngayon ko naiintindihan ang lahat kung bakit nais niya na iwanan ako. Anak, may plano ka na ba sa birthday ng apo ko? Tanong sa akin ni Daddy dahil next week na ang birthday niya. Wala pa po, Dad. Hindi ko rin kasi alam eh. Siguro kagaya pa rin ng dati. Sa orphanage na lang ulit natin na-celebrate. Sagot ko sa kanya. Magandang ideya iyan, anak. Nakangiti na sagot ni Daddy sa akin. Saan po tayo pupunta, Dad? Tanong ko sa kanya dahil tapos na kaming mag-lunch. Saan mo ba gusto? Tanong niya sa akin. Doon na lang po kami sa play zone para naman makapaglaro siya. Alam ko na matutuwa siya doon. Sige, mag-iikot lang din kami ni Veron. Kami naman ni Dayan ay mag-grocery. Sabi naman ni Kuya. Nagsasama na kasi sila ng girlfriend niya pero hindi pa kasal. Ayaw pa kasi ni ate dahil hindi pa daw siya handa. Masaya ako sa kuya ko dahil naging maayos na ang buhay niya. Nagpaalam naman na ako sa kanila na pupunta na kami ni Miguel sa play zone. Safe naman na may makakita sa akin dahil ino-open ko na ang buhay ko sa publiko at may mga kasama kong bodyguard sa hindi kalayuan lang. Alam ko na marami ang nagtatanong kung si Lorraine ba ang mommy ni Miguel. At nilinaw ko na sa kanila na hindi kami tunay na mag-asawa ni Lorraine kaya naman hinahanap na nila ang asawa ko. Kung nandito siya ay ipapakilala ko siya pero huli na ang lahat dahil naging duwag ako noon. Naging duwag ako na ipakilala siya sa publiko. Alam ko na may mga reporters na nasa paligid. Hindi ko kasi inaasahan na magiging top ang company ko ngayong taon kaya naman nasa akin na ang atensyon nila ngayon. Hey po, Mr. De La Vega. Ang gwapo po ng anak niyo. Nakangiti na sabi sa akin ng isang babae. Thank you. Ngumiti ako sa kanya. Kalaro kasi ni Miguel ang anak niya. Mabilis nang maglakad si Miguel at talagang makulit na siya. Takbo doon, takbo dito ang ginagawa niya kaya madalas sumasakit na ang balakang ni Manang sa kakahabol sa kanya. Kahit ang babysitter niya ay lagi na lang pagod. Kaya naman may parating na isa pa sa susunod na linggo. Si Papa ang kumuha sa kanya. Aware naman na ang isa pang babysitter niya. She's a mute at wala namang problema sa akin basta ang mahalaga ay alagaan niya na maayos ang anak ko. Tumagal din kami ng isang oras dito sa play zone bago kami nagpasya na umuwi. Pero habang palabas na kami ng mall at naglalakad na papunta sa parking lot ay may nakita akong babae. Kilala ko ang likod niya kaya naman wala sa sarili na sinundan ko siya. Pero bigla na lang siyang nawala. Anak, posible kayang si mommy mo iyon? Pero kung siya iyon, bakit hindi siya bumalik sa bahay natin? O baka ang tita mo lang? Kausap ko sa anak ko. Hanggang ngayon ay ginugulo pa rin ako ni Sanya. Hindi pa rin siya tumitigil sa kahibangan niya. At kahit nakamukha niya sa Amara, ay hindi na niya kayang palitan sa puso ko ang asawa ko. Nakatulog na si Miguel kaya naman ang bodyguard ko na nagmaneho ng kotse pauwi sa bahay. Pagdating ko ay wala pa si Manang kaya naman dumiretso na kami sa silid namin. Maingat kong ibinaba ang anak ko sa kama namin. Nang masigurado ko na maayos na ang anak ko ay pumasok na ako sa banyo para maligo. Paglabas ko ay mahimbing pa rin na natutulog ang anak ko. Tumabi ako sa kanya para matulog na. Kinabukasan ay masaya kong nilaro si Miguel bago ako pumasok sa office. Pero biglang may kasama si Manang na babae na may suot na balabal. Who is she, Manang? Tanong ko habang nakatingin sa babaeng nakayuko. Si Cara, yung sinabi namin ng daddy mo na babysitter ni Miguel. Pinapunta ko na siya ng maaga dahil nagpaalam si Eunice na uuwi. May emergency kasi sa bahay nila. Sagot sa akin ni Manang. Follow me. Utos ko sa babae dahil kakausapin ko siya sa office ko. Nakasunod naman siya sa akin. Nang makapasok na kami sa loob ng office ko ay pinaupo ko siya sa may couch. Kinuha ko ang kontrata niya. Hinayaan ko siyang basahin ng mga nakasaad doon. Mahiyain siguro siya dahil nakayuko lang siya simula kanina. Para subukan kung gusto siya ni Miguel ay hinayaan ko siya na buhatin ang anak ko. Hindi naman umiyak si Miguel sa kanya. Walang problema sa sahod. Ang mahalaga sa akin ay alagaan mo ng mabuti ang anak ko. Lalo na kapag nasa trabaho ako. Sabi ko sa kanya. Okay po, sir.
Basa ko sa isinulat niya sa papel. Ikaw na bahala sa anak ko. I need to go to the office now. Here's my number. Text me if you need anything or if there's a problem. Sabi ko sa kanya. Tumango naman siya sa akin at kinuha niya ang business card ko. May kakaiba akong naramdaman nang dumikit ang mga balat namin. Kaya naman mabilis ako lumabas sa office ko. Aalis ka na ba, iho? Tanong sa akin ni Manang. Opo, Manang. Kayo na pong bahala dito. Nagmamadali na sagot ko sa kanya. Sige, ingat ka. Mabilis akong pumasok sa kotse ko. Tell me you're doing. Hindi ka dapat maapektuhan sa ibang babae. Kasi sa asawa mo lang dapat. Kay Amara lang at wala nang iba pa. Galit na anas ko sa sarili ko. Habang nasa trabaho ako ay hindi ako mapakali. Ito kasi ang unang beses na hindi ako tinawagan ni Manang. Kaya naman nag-aalala ako kay Miguel. Mabilis kong kinuha ang phone ko at tinawagan ko si Manang para i-check ang anak ko. Nasanay kasi ako na araw-araw nila akong tinatawagan. Hello, iho? Napatawag ka? May kailangan ka ba? Tanong niya sa akin. Gusto ko lang pong i-check sa Miguel. Is he okay? Tanong ko kay Manang. Oo naman, iho. Ang bait niya nga ngayon. Hindi siya umiiyak. Sagot sa akin ni Manang. Are you sure na okay lang siya? Tanong ko pa dahil hindi ako makapaniwala. Oo, iho. Hindi siya umiiyak. Sagot pa sa akin ni Manang. Okay, can I video call, Manang? Gusto ko lang po makita ang anak ko. Tanong ko sa kanya. Sige, iho. Sagot niya sa akin kaya naman tumawag ako sa kanya via video call. Napangiti ako na makita ko na naglalaro ang anak ko kasama ang bago niyang nani. Naririnig ko pa siyang tumatawa na para bantuan-tuwa. Hindi ko tuloy maiwasan na mamangha sa kanya. Paano niya nagagawa na patawanin ang anak ko kung hindi siya nagsasalita? Sige po, Manang. Salamat po. Sabi ko sa kanya. Sinulipan ko muna sila ulit bago ko ibinaba ang tawag. Masaya naman ako dahil maayos naman ang kalagayan niya. Kaya naman nag-focus na lang ako sa pagpirma ng mga papers. Hanggang sa sumapit na ang lunch. Hindi na ako lumabas at nagpa-deliver na lang ako dito sa office. Habang kumakain ako ay nanonood ako ng mga videos ni Miguel sa phone ko. Noong bata pa siya ay nakasanayan ko na kuhanan siya ng mga videos dahil gusto ko na kapag bumalik ang asawa ko ay makikita niya kung ano ang mga ginagawa ng anak namin noon. Maaga akong natapos sa ginagawa ko kaya naman maaga din akong umuwi. Pagpasok ko ay sobrang tahimik ng buong bahay. Kaya naman umakyat na lang ako sa silid ni Miguel. Napangiti ako dahil natutulog siya ngayon. Hindi ko alam kung nasaan ang nanay niya pero baka nasa loob ng banyo dahil naririnig ko ang lagaslas ng tubig. Kaya naman lumabas na ako dahil ayoko naman na magulat siya sa akin sa paglabas niya. Pumasok na rin ako sa silid ko at nag-shower ako. Pagkatapos ko ay bumalik ako sa silid ng anak ko. Miguel, Dad is here na. Masaya na sabi ko sa anak ko. Ngumiti naman siya kaya naman kinuha ko na siya sa nanay niya. Take a rest. Ako nang bahala sa anak ko. Sabi ko sa kanya. Okay lang po. Ako na po mag-aalaga sa kanya. Alam ko po na pagod kayo sa trabaho. Basa ko sa isinulat niya. I'm fine. Mas nawawala ang pagod ko kapag kasama ko ang anak ko. Sige na, magpahinga ka na lang dito. At ako nang bahala sa kanya. And one more thing. Ako ang laging katabi ng anak kong matulog. Sabi ko sa kanya. Okay po. Basa ko ulit sa sagot niya. Let's go na, baby. I miss you so much. Behave ka lang ba dito? Kausap ko sa anak ko habang palabas na kami sa silid niya. Opo. Sagot niya sa akin. Kiss mo si daddy kasi tired na si daddy. Utos ko sa kanya at mabilis naman niya akong hinalikan sa pisngi. Nakauwi ka na pala. May gusto ka ba na ulam? Tanong sa akin ni Manang. Kahit ano po, Manang. Sagot ko sa kanya at pumunta kami sa movie room. Nakaupo sa kandungan ko si Miguel habang nanonood kami na pambata na movie. Come in. Utos ko sa taong kumakatok sa may pintuan. Bumukas ang pinto at walang nagsasalita kaya naman lumingon ako. At ang nani pala ni Miguel ang pumasok. Nakita ko na may dala siyang kape at tinapay. Nagmerienda ka na ba? Tanong ko sa kanya. Tapos na po. Basa ko sa sagot niya. Gusto mo bang manood? Pwede mo kami samahan dito kung nais mo. Sabi ko sa kanya. Hindi na po. Basa ko ulit sa sagot niya. Okay, thank you sa coffee. Sabi ko sa kanya. Lumabas na siya kaya naman nagpatuloy na kami sa panonood. Habang nanonood ay parang bumibigat ang talukap ng mga mata ko. Pilit kong nilalabanan ng antok ko dahil kasama ko ang anak ko. Nataranta ako dahil nang magising ako ay wala na sa kandungan ko ang anak ko. Shit! Nakatulog pala ako.
Bulalas ko. Mabilis akong lumabas sa movie room namin at patakbo ko umakyat sa silid ni Miguel. Hinihingal pa ako pagbukas ko sa pinto. Nakahinga naman ako ng maluwag nang makita ko sila na nakaupo sa may sahig. Next time, gisingin mo ako kung kukunin mong anak ko. Sabi ko sa kanya. Sorry po. Basa ko sa naging sagot niya sa akin. Iho, kakain na. Tawag sa amin ni Manang. Sige po, bababa na kami. Mauna na kami. Sumunod ka na lang. Sabi ko sa kanya at nauna na akong bumaba. Manang, bakit hindi pa bumababa si Kara? Nauna na siyang kumain, Iho. Nagugutom na daw siya kanina. Sagot naman sa akin ni Manang. Okay, kain na po tayo. Sabi ko sa kanya at nagsimula na kaming kumain. Hawak ko ang kamay ko habang kumakain kami. Hanggang sa natapos na ako. Bago ako umakyat ay nag-utos ako na dalhan ako ng alak sa silid ko dahil bala kong uminom ngayong gabi. Pinatulog ko muna ang anak ko. Pagkatapos ay pumasok na ako sa banyo para mag-toothbrush at maligo na rin. Paglabas ko ay hindi ko inaasahan na nandito sa silid ko si Kara. Kaagad siyang yumuko na makita niya ako. Naglakad ako papunta sa kanya at kinuha ko ang alak na dala niya. Nang maibigay niya sa akin ay ang bilis niyan tumakbong palabas sa silid ko. Napangiti naman ako dahil naalala ko ang asawa ko. I miss you so much, mi vida. Bumalik ka na. Kailangan ka na namin ni Miguel. Naiiyak na bulalas ko. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin bumabalik sa amin. Nangako ako sa sarili ko na hindi ko siya hanapin dahil yun ang nais niya. Gusto ko siyang sundin kahit na gustong gusto ko siyang ipahanap. I love you, Omara. Mahal na mahal kita. Huling sinabi ko bago biglang dumilim ang buong paligid ko dahil sa kalasingan. Nagising ako na masakit ang ulo ko. Bumangon ako. Alam ko na kay Kara na si Miguel. Wala akong pasok kaya nandito lang ako buong araw pero napatingin ako sa side table dahil may tray at may laman itong pagkain. Umuusok pa ang soup kaya alam ko na bagong dala lang dito. Hindi na muna ako pumasok sa banyo. Kinain ko na muna ang pagkain para mawala ang hangover ko. Nang maubos ko ito'y mabilis akong naligo. Sobrang bilis ng kilos ko dahil ako ang mag-aalaga sa anak ko ngayon. Habang pababa ako ay nakita ko sa may living room ang dalawa. Nilalaro ni Kara ang anak ko. Pumasok naman ako sa kusina at ako na mismo ang nagugas ng mga hugasin. Gising ka na pala. Ang aga ni Kara na magluto ng hangover soup para sa'yo. Maga din kasing gumising si Miguel kanina. Sabi sa akin ni Manang. Hindi na ako nagsalita pa dahil hindi ko inaasahan na siya pala ang magluluto ng pagkain ko. Nang matapos na ako magugas ay lumabas na ako sa kusina. Kara, thank you for the meal. Sabi ko sa kanya. Alam ko na hindi siya sasagot sa akin kaya naman umupo na lang ako sa likuran nila. Malaya kong tinitigan ang likod niya. Habang nakatingin ako sa kanya hindi ko maiwasan na hindi maisip ang asawa ko. Kung tititigan ko na mabuti ay para siyang si Amara. Kagad kong sinaway ang sarili ko dahil mali itong iniisip ko. Hindi siyang asawa ko dahil kung si Amara siya, ay dapat nagpakilala na siya sa akin. Tumayo na lang ako dahil nahihibang na naman ako. Sobrang nangungulila na kasi ako sa asawa ko. Umakyat ako sa silid ko. Ayoko na baka may magawa pa ako na labag sa loob ko. Nag-workout na lang ako para naman hindi maging matamlay ang pakiramdam ko. Ito ang araw na sobrang naiinip ako. Hindi ko kasi alam kung ano ba ang dapat kong gawin. Kaya naman bumaba ulit ako para puntahan sila. Kara, you can go now. Mag-day off ka. Utos ko sa kanya. Ayoko po. Wala naman po akong pupuntahan. Basa ko sa isinulat niyang sagot. You want to come with us? Tanong ko na lang sa kanya. Saan po? Sa park. Sagot ko sa kanya. Malayo po ba iyon? Hindi, malapit lang. Sasama ka ba? Tanong ko sa kanya. Okay po, sama ako. Next time mag-text ka na lang para hindi ka mahirapang magsulat. Sabi ko sa kanya. Okay po. Mamiyang 5 tayo aalis. Sabi ko sa kanya at kinuha ko sa kanya si Miguel. Umakyat kami ni Miguel dahil bala ko na matulog muna kami. 2:00 pa lang naman ang hapon at may ulong oras pa kami bago umalis. Nakaupo sa tiyan ko ang anak ko at ayaw niyang matulog. Gusto pa niya na maglaro kaming dalawa. Miguel, do you like our nanny? Tanong ko sa kanya. Yes, Mommy. Sagot niya sa akin. Akala mo siya si Mommy? Nakangiti na tanong ko sa kanya. Dada, Mommy. Sabi niya sa akin. Hindi pa alam ni Dada kung kailan babalik sa Mommy. Pero alam ko na malapit na. Basta behave ka palagi, lalo na kapag nasa work sa Daddy.
Kausap ko sa kanya kahit na alam ko na hindi pa niya ako gaano maintindihan. Mommy! 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 Pulit-ulit niyang sambit hanggang sa umiyak na siya. Baby, don't cry now, okay? Dad is here for you. I love you, anak. Pagpapatahan ko sa kanya pero patuloy pa din siya sa pag-iyak. Hanggang sa hindi ko na siya kayang kontrolin, lumabas ako dahil ayaw talaga niyang tumahan. Mabilis naman lumapit sa akin si Cara at kinuha niya sa akin si Miguel. Hindi ko alam kung ano ang mahika na meron siya pero tumahan ka agad si Miguel. Habang pinagmamasdan ko siya, bigla na lang na tumulo ang mga luha ko. Naalala ko kasi na tuwing umiiyak si Miguel ay ganito siyang magpatahan. Ganitong-ganito si Amara noon. Cara, can we talk? Tanong ko sa kanya. Follow me. Utos ko sa kanya at mabilis akong pumunta sa silid ko. Alam ko na nakasunod siya sa akin kaya naman pagpasok niya ay kaagad ko siyang isinandal sa may pintuan. Sino ka ba talaga? Sabihin mo sa akin, sino ka? Tanong ko sa kanya. Nakayuko lang siya kaya naman pinilit ko na iangat ang mukha niya pero hindi niya ako hinahayaan. Pero gusto ko makita ang mukha niya kaya naman hinila ko ang balabal na nakatakip sa mukha niya. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Tumulo ang mga luha ko dahil nasa harapan ko si Amara. Ang asawa ko ang nasa harapan ko kaya pala ibang epekto niya sa akin dahil siya talaga ang asawa ko. Who did this to you? Sino may gawa nito sa'yo? Naiiyak na tanong ko sa kanya. Pero nakatingin lang siya sa akin. Mi vida! Umiiyak ko siyang niyakap. I miss you so much, mi vida. Mahal na mahal kita. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Niyakap ko siya ng mas mahigpit dahil baka mawala siya at baka isa lang itong panaginip. Hindi ako makapaniwala na nasa harapan ko na siya. Sunog ang kalahati ng pisngi niya. Ang sakit na makita na ganito na siya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. Nakaramdam ako ng galit sa sarili ko. Mi vida, sinong may gawa nito sa'yo? Tanong ko sa kanya. Si Sanya. Umiiyak na sagot niya sa akin. That bitch! Magbabayad siya! Magbabayad siya! Galit na bulalas ko. I miss you. I miss you so much. Sabi ko sa kanya. I miss you. My son and I. Sagot niya sa akin kaya naman wala akong sinayang na pagkakataon. Mabilis ko siyang siniin ng isang mapusok na halik. Hindi siya tumugon at nasaktan ako pero hindi ko siya pinilit. Bumitaw na ako at iniintindi ko siya. Alam ko na may dahilan siya kaya hindi siya nagpakilala sa akin. Huwag mo kong halikan. Sabi niya sa akin. Bakit? Naguguluhan na tanong ko sa kanya. Hindi ka ba nandidiri sa akin? Tanong niya sa akin. Bakit naman ako mandidiri sa'yo? Mahal kita at kahit ano ka pa'y mahal kita. Sagot ko sa kanya. Kahit na ganito na ang itsura ko? Kahit na pangit na ako? Tanong niya ulit sa akin. Kahit na ano pang itsura mo, dahil para sa akin ay ikaw pa rin ang pinakamaganda sa lahat. Ikaw pa rin ang pinakamamahal ko. Sagot ko sa kanya at tinalikan ko siya ulit. Naramdaman ko na nabasa ang pisngi ko dahil sa luha niya. Don't cry. Ipapagamot kita. Babalik sa dati ang lahat, mi vida. Sabi ko sa kanya. Ay, oo. Okay na ako sa ganito. Itatago mo lang din naman ako eh. Kaya lang ako nandito dahil gusto ko ng annulment. Sabi niya sa akin. Hindi ko alam pero para akong nabingi sa narinig ko. Kaya naman tinanong ko ulit siya para makasigurado. What? I want an annulment, Marcos. Sagot niya sa akin. Why? Bakit? Hinayaan kitang umalis dahil alam ko na babalikan mo pero bakit ito? Bakit hinihiling mo sa akin ito? Galit ka pa rin ba sa akin? Hindi mo na ba ako mahal? Umiiyak na tanong ko sa kanya. Sa loob ng 2 taon ay marami nagbago, Mark. Kasama ba doon ang pagmamahal mo sa akin? Tanong ko sa kanya pero ito ang tanong na ayaw kong marinig ang sagot. Nakatingin lang siya sa akin. Hindi siya nagsasalita kaya ako na lang ang kusang nag-isip ng sagot niya sa akin. Silence means yes. Kaya nasaktan ako. Hindi ko kayang tanggapin ng ganun-ganun na lang ang lahat. Nasa loob ng 2 taon ay hindi na niya ako mahal. Noong hiniling mo na gusto mong umalis, pinayagan kita. Dahil alam ko na babalikan mo ako.
Dahil alam ko na mahal mo ako at gusto mo lang na lumayo dahil nasaktan kita, pero hinintay kita. Kaya kitang hintayin, pero bakit? Bakit sa pagbabalik mo itong inihiling mo sa akin? Ayaw mo bang maging buong pamilya natin? Ayaw mo ba nabigyan ng isang buo at masayang pamilya si Miguel? Umiiyak na tanong ko sa kanya. Wala akong makitang emosyon sa mga mata niya. Nakatingin pa rin siya sa akin hanggang sa nagsalita na siya at diretsyong nakatingin sa mga mata ko. Ikaw ang unang sumira sa pamilyang ito. Ikaw ang dahilan kaya tayo nasira. Saad niya sa akin. That was 2 years ago at pinagsisihan ko na naging kasalanan ko sa'yo. Ano pa bang nais mo na gawin ko? Ano pa bang gusto mo para mapatawad mo ako? Tanong ko ulit sa kanya. 2 years ago na masakit pa rin. 2 years ago na hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa alaala ko. Sino pang ayaw ng buong pamilya? Alam ko na alam mo na pangarap kong magkaroon ng isang masayang pamilya, pero ikaw mismo hindi nagbigay sa akin noon. Umiiyak na sabi niya sa akin at ramdam kong hinanakit niya. Bakit hindi mo ako bigyan ng pagkakataon? Bigyan mo ako ng pagkakataon na gawing tama ang lahat. Alam ko na hindi ko kayang tanggalin o alisin ang galit mo sa akin, pero bigyan mo ako ng chance na iparamdam sa'yo na pwede pa rin tayo maging masaya. Na pwede pa rin tayo maging buo. Handa akong maging alipin mo. Handa akong sundin ang lahat. Huwag lang mawala ko ng tuluyan sa buhay ko. Ang anangan ang hindi ko kayang ibigay sa'yo. Hindi ngayon. Hindi kahit kailanman. Lumuhod ako sa harapan niya. Handa akong magpakumbaba sa kanya ng paulit-ulit hanggang sa tanggapin niya ako ulit sa buhay niya. No. Palayain mo ako. Sign the paper dahil gusto kong maging malaya. Magiging masaya kami ni Miguel kahit hindi ka namin kasama. Pwede ka maging ama sa kanya pero hindi na tayo pwedeng magsama. Sabi niya sa akin, kung ikaw kaya mong maging masaya na wala ko sa buhay mo, ako hindi ko kaya. Bakit mo ba ito ginagawa sa akin? Bakit mo ba ako pinipilit na gawin ng mga bagay na ayokong gawin? Ipapakita ko sa'yo at ipipilit ko pa rin ang sarili ko sa'yo ng paulit-ulit hanggang sa bumalik ang pagmamahal mo sa akin. Hanggang sa ma-realize mo that you belong to me. That you are mine only. Mine, Amara. Seryoso na sabi ko sa kanya. Anong binabalak mo? Sagot niya sa akin. This is your choice. Ikaw may gusto nito. Sagot ko sa kanya. Ano bang gusto mo? Sagot niya sa akin. Ang mabuo tayo, Amara. Dahil kahit na anong gawin mo, asawa mo ako at may karapatan ako sa'yo. Kahit anong gawin ko sa'yo ay walang mangingialam sa akin. This is what you want? Ang maging ganito ako ulit sa'yo. Ipapakita ko sa'yo kung ano bang kaya kong gawin para sa babaeng mahal ko at kung ano bang kaya kong gawin para mabuong pamilya natin. Sabi ko sa kanya at mabilis akong lumabas sa room namin. I locked them para hindi sila makalabas. Mabilis akong pumunta kay Manang dahil alam ko na may alam sila ni Daddy. Alam ko na simula pa lang alam na nila na si Amara ang nani na pinadala nila dito. Bakit, Manang? Bakit po? Iho, patawarin mo kami. Pero ito ang kagustuhan niya. Ito ang kagustuhan ni Amara. Sagot niya sa akin. Kagustuhan? Kaya sinuportahin niyo siya? Alam niyo po ba ang gusto niya? Gusto niya na pumirma ko ng annulment paper. Alam niyo kung gaano kasabik na bumalik siya, pero bakit kayo naglihim sa akin? Bakit po? Tanong ko sa kanya. Patawarin mo kami pero hindi namin alam na yun ang plano niya. Sagot sa akin ni Manang. Makikiusap ako sa iyo na huwag niyong pakikialaman ng nais ko. Gusto ko lang na mabuo ang pamilya ko, Manang. Sabi ko kay Manang at mabilis akong pumunta sa office ko dito sa bahay. Ayokong maging marahas sa kanya pero ayoko rin na mawala siya sa akin. Bubuuin ko ang pamilya ko kahit na ano pa ang mangyari. Kung hindi niya ako kayang mahalin ulit, sa loob ng 1 buwan ay hayaan ko na siyang umalis pero sa ngayon ay gagawin ko ang lahat para bumalik ang pagmamahal niya sa akin. Hindi ako papayag na ganun lang yun. 2 years akong naghintay sa kanya. Wala akong pakaalam sa 2 taon o kahit mas matagal pa ako maghintay sa kanya. Pero hindi ko kayang tanggapin na hindi niya ako mahal. Wala akong pakaalam sa itsura niya dahil kaya ko naman siyang ipagamot. Kaya kong ibalik sa dati ang lahat.
Naikuyom ko ang kabuo ko dahil sa galit. May kailangan akong alamin kung bakit nagkapeklat ang pisngi niya at kung ano ang ginawa ni Sanya sa kanya. Mabilis kong tinawagan ang kilala kong private investigator. I need it, ASAP. Sabi ko sa kanya. Gagawin ko makakaya ko para alamin ang nangyari sa asawa niyo, sir. Sagot niya sa akin. Thank you. Sabi ko sa kanya at mabilis kong ibinaba ang tawag. Hindi ko hahayaan na hindi niya makuha ang hustisya kahit na kapatid pa niya ito. Hindi ko nabibigyan ng kahit na anong awa sa Sanya kapag nalaman ko ang ginawa niya kay Amara. Hinayaan ko siya noon pero hindi ko akalain na ganito ang gagawin niya sa asawa ko. Ngayon ko napatunayan na wala siyang pakialam kay Amara.